Kaya pala tinatawag siyang batikan. Dahil kakaiba talaga ang galing niya. Aray ko, Igan. Wala bang mas marahan lang? Yung hindi sobrang sakit. Umalis ka sa katawan na ito o tuturugin kita dyan mismo. Alis na ngayon na hanggat may pasensya pa ako. Bakit ba kapag sinabing albularyo, manggagamot, magtatawas, mangluloob o espiritista, parang madali lang silang matatagpuan sa mga probinsya? Pero ang mga aswang, mangkukulam at mangbabarang, madalas ang mga tao, hirap paniwalaan na nag-e-exist sila. Kaya ko ito natanong kasi totoo naman, may mga albularyo talaga. At sila ang tagapagligtas ng mga taong nabiktima ng mga hindi nakikita. Kung naniniwala ang ilan sa atin tungkol sa kanila, bakit mahirap paniwalaan na may mga aswang at mangkukulam din pala? Hindi ba't sila lang naman ang mortal na magkalaban? Nais ko ring maghayag ng kwentong karanasan na nangyari sa akin noong ako'y nag-aaral pa lang. May nakilala kasi akong batikan na manggagamot. Ngunit natuklasan ko na lang kalaunan na meron pala siyang lahing aswang. Ako po si Cheryl. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ay naku, nakakainis ka namang tagyawat ka. Bakit kasi ayaw mong tantanan yung mukha ko eh? Ang sarap mo talagang tirisin. Hoy, ano na naman yan? Bakit mo tinitiris yung tagyawat mo? Sino naman kasing hindi maiinis sa mga epal na to? Anak ng anak sa mukha ko eh. Buti pa sila lumilitaw pero yung period ko, patapos na naman yung buwan, hindi pa rin nagpaparamdam. Ano? Hindi ka pa rin dinadatnan? May 3 buwan na yan ah. Kaya nga kinakabahan na ako eh. Kung sasabihin ko naman kay Tia, baka sabihin lang no na buntis ako. Lumalaki pa naman yung tiyan ko. Umiiwas na nga ako sa mga mantika at saka sa mga matatabang pagkain. Kasi baka yun yung dahilan kung bakit hindi pa rin ako dinadatnan. Ano ba yan? Ang hirap naman ng sitwasyon mo. Positive nga talagang sign ng pagbubuntis yung sitwasyon mo, no? Hindi ka dinadatnan tapos tumataba ka pa. Eh paano kung buntis ka talaga, bes? Sinamaan ko ng tingin ang kaibigan kong si Lilet noon. Alam kong alam niyang wala talaga akong ganon. Dahil araw-araw ba naman kaming magkasama. Maliban lang sa araw na walang pasok. Baliw, fresh pa ako, no? Hindi pa nga napipitas ang prinsesa ng balubad para sabihin mo dyan na buntis ako. Eh nakakapagtaka kasi. Bakit ba hindi ka dinadatnan tapos tumataba ka pa? Ewan ko nga eh. Hindi ko nga alam, di ba? Magpa-check up ka kaya. Araw ng Sabado naman noon, pumunta ako sa pinakamalapit na health center at nagpatingin. Katulad ng inaasahan, pinagamit ako ng pregnancy test at negative naman ang kinalabasan. Dahil doon, sinabihan akong magpa-ultrasound pero wala akong sapat na pera pang gastos para doon. Kaya wala akong nagawa noon, kundi ang sabihin sa tiyahin ko na may-ari ng boarding house na tinutuluyan ko. Malakas ang loob ko dahil may hawak akong pregnancy test result. Tia Tess, bakit ganyan ang mukha mo, Cheryl? Kasi tiya, ang laki po ng problema ko eh. Problema? Anong problema naman yan? May hindi po normal na nangyayari sa akin, tiya. Ang totoo po niyan, 3 buwan na akong hindi dinadatnan. Ano ka mo? Pero hindi po ako buntis, tiya ha. Ito po pregnancy test result po. At negative po yan. Kung hindi ka buntis, bakit hindi ka dinadatnan? At sa loob pa ng 3 buwan at saka... Kabado ako sa reaksyon ng mukha ni Tia Tess noon. Kunot na kunot kasi ang noo niya na talagang makikita pa roon ang pagiging strikta na nangungwestiyon niyang tingin sa akin. Mas lalo ako kinabahan nang binitawan niya ang tinatahingang tela at inalis ang salamin niya sa mata. Tumayo siya at lumapit sa akin. Marhas pa niyang binuksan ang jacket ko at kinapa ang tiyan ko. Hinayaan ko naman siya. Pero naiiyak na ako nang tingnan niya ako at kitang-kita ko ang gulat sa mukha niya. Kaya pala jacket ka ng jacket. Kahit hindi mainit dahil ganito ka pala. Ay nako, baka nga kasi buntis ka, ayaw mo lang umamin. Mabilis akong umiling at kasabay noon ang pagtulo ng mga luha ko.
Kahit sino naman kasi talaga, ganun ang sasabihin kapag sinabi ko ang sitwasyon ko. Unang iisipin nila, buntis ako. Hindi nga po, tiya. Galing na po ako sa center. Tapos napatunayan ngang hindi ako buntis. At saka isa pa, tiya. Wala po akong boyfriend, kaya malabong mabubuntis po ako. Aba ano yan? Ang laki ng tiyan mo, Cheryl. Aba saktong pang 3 buwan na yan. Hindi ko rin po alam, tiya. Ang sabi ng mga taga-health center, magpa-ultrasound daw po ako. Kaso ang mahal po At saka natatakot akong magsabi kila mama at papa. Napabuga siya ng hangin. Nakatulad ko, naging problemado na rin siya. Ako man noon, umiiyak na. Dahil sa wakas, may isa sa pamilya ko na napagsabihan ko na. At talagang kailangan ko ng karamay. Siya, sige. Ako na ang bahala sa pampa-ultrasound. Tingnan natin yung kalagayan mo. Baka mamaya sa mga kinakain mo yan o iniinom. Hindi ka kasi nag-iingat Nangyari nga ang pagpa-ultrasound ko. At ang ikinagulat pa ng doktor noon. Dahil wala siyang nakitang kakaiba sa katawan ko. Sinasabi niyang normal lang daw ang kondisyon ko. Doon ako naiiyak sa takot. Imposible kasing tabalang ang dahilan kung bakit malaki ang tiyan ko. Patitiyahin ko pa noon na may problema at todo pakiusap ako sa kanya na huwag sabihin sa mga magulang ko ang kalagayan ko. Araw ng Lunes noon, balik-aral na naman ako at balot ulit ako ng jacket. Good morning, Che. Oh, ang aga-aga pa, lungkot mo naman. Mamaya ka na nga mangulit, Sam. Wala ko sa mood ngayon. Huwag ka na kaya magsungit. Ibalik na lang natin yung mood mo. Oh, ito tamang-tama pang stress reliever to. Napatingin naman ako sa inaabot niya sa akin. Hindi ko siya kaklase at galing siya sa ibang department. Hindi naman sa makapalang mukha ko. Pero oo, masugid ko siyang manliligaw. Mga 5 buwan na siguro siyang nangungulit. Pero hindi ko sinasagot dahil meron akong rason. Chocolate? Ibigay mo na lang yan sa iba mong nililigawan. Ayoko niyan. Ano? Ibang nililigawan? Saan mo naman nakuha yan? Bakit ba kasi ako? Wala naman ako nakikitang rason para ligawan mo. May itsura kang tao, Sam. Maraming nagkakagusto sa yung babae dito. Tapos mga magaganda pa. Samantalang ako, kita mo naman, di ba? Tad-tad ng pimples tong mukha ko. Ano naman kinalaman ng mga pimples mo sa pagkakagusto ko sa'yo? Diyan ba nasusukat yung pagmamahal? Alam mo, Cheryl, kahit sino pa yung magagandang babae na yan na tinutukoy mo, hindi ko sila magugustuhan dahil loyal ako sa'yo. Totoo ba yan? Ano yung mga naririnig kong may pustahan daw kayo? Tig 200 nga daw yung pustahan nyo Na kapag sinagot kita, panalo ka. Pero kapag hindi, panalo sila. Huwag mo na nga akong utuin. Hindi porket ganito lang ako, paglalaroan nyo na ako. Hoy, Sam. Tao ako, ha? Hindi manok na pansabong na pwede nyong pagpustahan. Kaya pwede ba? Lubayan mo na ako. Ang laki na nga ng problema ko, dumadagdag ka pa. Cheryl naman, bakit kaya yung sinasabi mo? Wala ko ibang kapustahan. Uy, teka Cheryl! Nahinto ang pagrarason niya nang tumalikod ako at naglakad palayo. Napansin ko kasi marami ng babae ang nakatingin sa akin. Ayoko ng pag-usapan na baka sabihin nila, anong nakita ni Sam sa akin? Bakit ako ang kinukulit imbis na sila na magaganda? Para sa akin kasi, kapag usapang ganda, marami talagang makakatalo sa akin. Hindi naman kasi katangusan ang ilong ko. Pero marami ring nagsasabi na bagay daw naman sa akin ang hindi matangos na ilong. Pero ako, pakiramdam ko, ako ang babaeng pwede nang matawag na hipon. Kasi sa katawan ako may ibubuga. Nung hindi pa ako dinadatna ng ganitong problema. Oh, kumusta bes? Nakita ko si Sam kinukulit ka ulit. Oo, binigyan niya ako ng chocolate. Hindi ko nga tinanggap. Oh, bakit naman hindi mo tinanggap? Ayokong pag-usapan ng mga babae dito, no? Paglapit nga ni Sam sa akin, nakasunod agad yung paningin nila. Ayoko nang ganun. Yung nakukuha niya yung atensyon ng marami tapos nadadamay ako. Kung sa bagay, may point ka naman. Tsaka yung si Sam, alam mo, center of attraction dito kasi. Para kasing naglaklak ng gluta sa puti. At yung mga ganong lalaki, hindi maiiwasang walang baho yan. Habulin ng babae? Naku, imposibleng hindi siya babaero, no? Kaya tama lang yung ginawa mong pag-iwas. Guard your heart lang para hindi ka niya mabiktima.
Napatango lang ako sa sinabi niya. May point naman kasi siya. Pero may isang dahilan pa talaga kung bakit ayaw kong sagutin si Sam. Dahil kasi yon sa kondisyon kong hirap halukayin ng mga dahilan. Pag uwi ko sa bahay, kinausap naman ako ng tiyahin ko. Wala ka bang importanteng gawain sa school bukas, maliban sa review? Review lang po talaga kami, tiya. Malapit na po kasi yung final exam eh. Marahan niyang hinawakan ang aking mga kamay at hinawi ang aking buhok na para bang awang-awa siya sa akin. Kaya maya-maya naman, nagsalita siya matapos ang buntong hininga. Ay nako, nakakapagtaka kasi talaga yung kalagayan mo. Natatakot na ako dyan eh. Baka mamaya namamaligno ka pala o di kaya pinaparusahan ng mga hindi nakikita. Alam mo naman yung likod ng boarding house natin. Makahoy, kahit na wala namang balita na mariit banda roon. Abay malay natin, may kung anong nakapansin sa'yo at pinagdiskitahan ka. Nakakatakot naman, tiya. Anong napagdiskitahan? Mga engkanto, ganon. Abay malay natin, totoo pala sila at pinagdidiskitahan ka. Kung totoo nga po yan, anong gagawin natin? Mamamatay na ba ako, tiya? Syempre, hindi tayo papayag. Kaya nga puntahan natin ang albularyo sa baryo. Dun sa medyo liblib. Medyo lang naman. Kanina kasi balitang-balita ang nangyari sa school dun sa elementary. 3 estudyante daw doon naposes. Siya ang albularyo na kinuha kasi batikan daw. Naligtas nga daw niya yung mga batang biktima. Talaga po? Kung ganun baka makakatulong siya sa akin, tiya. Sobrang nahihirapan na kasi ako Baka kasi sa susunod na buwan naman, mas malaki pa tong tiyan ko. Hindi ko na kaya yun. Kaya naman kinabukasan noon, lumiban muna ako sa klase. Pinuntahan namin ang baryo na sinasabi ni tiya. Sa lugar na yon, may mga bahay naman, pero hindi dikit-dikit, hindi tulad sa tinutuluyan ko na maraming mga bahay. Ang kalsada doon, hindi sementado pero maayos naman. Marami ring mga bata na naglalaro sa paligid. At nagtatanong-tanong pa noon si tiya kung saan nakatira doon ang batikan na manggagamot. Tinungo namin ang kanto na sinasabi at doon maraming kalalakihan na naglalaro ng baraha. Karamihan sa kanila, mga mukhang tatay na, pero may isang mas bata sa lahat. Napayakapang inipon ang lahat ng pera sa ibabaw ng lamesa papunta sa harapan. Ang mga mama naman noon, napapakamot na lang sa ulo. Para bang panalo ang lalaking yon? At ang mga mama na kalaban nito, mga talo. Magandang araw sa inyo. Magtatanong lang ho sana kami. Napahinto ang mga ito at lahat ay napatingin sa amin na nag-aabang sa itatanong ni Tia Tess. Ano kasi? Hinahanap ho namin ang sinasabi nilang batikan na manggagamot daw dito. Pwede ba naming malaman kung saan banda yung bahay niya? Lahat ng mama doon, hindi sumagot. Pero sabay-sabay namang tinuro ang pinakabatang kasama sa mga ito. Sabay naman kaming napatingin ng tiyahin ko sa lalaking yon. At pareho kaming hindi makapaniwala nang makita ang mukha niya. Wala kasi sa itsura nito ang pagiging albularyo. Mukhang galing sa syudad ang lalaking yon. Ang linis niyang manamit, pero hindi naman po sa sinasabi kong madumi manamit ang mga albularyo. Ang ibig ko kasing sabihin, makikita mo naman sa tao kung albularyo ba siya o hindi. Oh, sinong gusto mo po dito? Manalo matalo, ayos lang. Upuan niyo lang. Aasikasuhin ko lang itong mga bisita ko. Napasunod pa ang mga mata namin ng tiya ko nang tumayo siya at umunat-unat pa talaga. Tapos, pasuklay-suklay pa ng buhok pataas. Kumbaga, parang galawang pogi. Halos wala nga siyang pinagkaiba kay Sam sa kilos, tangkad, balat, na sobrang common sa mga kalalakihan kapag apil ang pag-uusapan. Kaya nga ang hirap paniwalaan na isa siyang manggagamot. Kasi hindi halata na may hilig siyang ganon. Isang lalaki naman ang nagboluntaryo na umupo sa upuan niya. Tara sa bahay. Ako pala si Tess, iho. Tapos itong kasama ko pamangkin ko, si Cheryl. Siya ang may problema. Alam ko. Ano ka mo? Alam mo? Oo,
Halata naman po sa inyong dalawa na siya lang naman yung mukhang problemado. Lihim na lang akong napakagat ng labi noon. Napraning pa nga ang isip ko na baka ang tinutukoy niyang problemado ay ang mga pimples ko sa mukha kasi nakakahiya. Kung alam ko lang sana na ang albularyo pala bagets, di sana nag-ayos ako ng mukha kahit papano. Sumenyas lang siya noon sa amin na sumunod sa kanya. At nagtinginan muna kami ng tiyahin ko bago sumunod. Medyo may distansya pala ang bahay niya sa mga bahay na magkakalapit. Gawa din yun sa kahoy at kawayan. Yero naman ang bubong. Pero parang isang tulak na lang matutumba na ang bahay na yon. Nasa bungad lang yon papasok sa kakahuyan. Ngunit pagpasok namin sa bahay, unang bungad pa lang, nakita namin ni Tia ay ref na agad. Nagkatinginan na naman kami. Aba Cheryl, pansin mo din. Yung ref ho ba, Tia? Oo, tapos ang bahay niya ay parang matutumba na. Parang ang weirdo ano? May rep siya sa loob ng bahay na parang kubo, hindi ba? Maupo lang po kayo dyan. Agad na napatighim naman ang tiyahin ko. Nagbubulungan pa rin kami sa mga napapansin namin sa paligid. Si Tia naman, hindi makatiis. Dahil sa likuran ng sofa na inuupuan namin, may kwarto at kurtina lang ang nakatakip. Dahil may pagkachismosa itong tiyahin ko, hinawin niya ang kurtina at sinilip ang loob ng kwarto. Doon nakikita ko rin na higaan lang ang naroon, pero katre, wala na rin siyang ibang appliances pa kundi ref lang. Maya-maya ay bumalik ang lalaki at may dala itong pitchel na may tubig at mga baso. O ito po, inom na lang po yung mga gusto uminom. Maraming salamat, iho. Ano nga palang pangalan mo? Igan, Ignacio po. Pero Igan na lang. Tunog tatay yung Ignacio eh. Gusto kong matawa sa pagrereklamo niya sa pangalan niya. Tama naman kasi, hindi bagay sa kanya ang pangalang Ignacio at mas cool pakinggan ang Igan. Bale, yung may pakay lang ang sasagot ha. Anong problema? Siniko naman ako ng tiyahin ko at kabado akong napatingin kay Igan. Nahihiya rin akong magsalita pero nakatingin sa akin si Igan kaya wala akong choice kung hindi ang magbuka ng bibig. Ano kasi, lumalaki yung tiyan ko tapos 3 buwan na akong hindi dinadatnan. Lumalaki yung tiyan mo tapos 3 buwan ka na hindi nadadatnan? Ibig sabihin nun, buntis ka. Hindi ako buntis ah. Ano yan? Utot mo lang na naipon sa loob ng tiyan mo kaya lumaki? Wala akong boyfriend no. At saka nag-take na ako ng pregnancy test kasi galing na ako sa health center. Tapos negative naman yung resulta. Nagpa-ultrasound na rin ako, wala namang maling nakita yung doktor. Baka naman antok lang yung doktor kaya hindi niya nakita kung ano mali. Dahil sa sinabi niya, hindi ko maiwasang mapabusangot. Nainis kasi ako bigla at napareklamo na lang sa tiyahin ko. Tiya naman, parang hindi naman to makakagamot eh. Siya kasi ang itinuturo ng mga tao. Ibig sabihin siya talaga itong sinasabi nilang batikan. Baka ganyan lang talaga siyang makipag-usap. Napahinto kami sa pag-uusap ng tiyahin ko nang tumighim si Igan at pinaghalukip-kip ang mga daliri niya sa kamay habang ang mga braso niya nakapatong sa magkabilang mga tuhod. Oo na, sige. Totoong hindi ka buntis at alam ko ring wala kang boyfriend. Ang dahilan kung bakit malaki ang tiyan mo ay dahil nakulam ka. Ano? Nakulam ako? Sino namang nagkulam sa akin at ano namang kasalanan ko sa kanya? Ang kasalanan mo, nagpaligaw ka sa lalaking nagangalang Sam. Tama ako, di ba? Napaawang ang bibig ko sa gulat. Wala pa akong binabanggit tungkol sa pagkatao ko o kung sino ang mga nakakasama at nakakasalamuha ko araw-araw. Pero alam ng lalaking ito ang tungkol kay Sam. Kahit pangalan, talagang alam nito. Oo, si Sam nga. Pero hindi ko naman sinasagot eh. Malalaman mo ba kung sinong nagpakulam sa akin? Oo naman. Oo naman? Sino? Siya yung taong hindi mo inakala na kapag sinabi ko, sigurado masasaktan ka. Pero syempre, hindi naman pwede na hindi mo alam. Kaya sasabihin ko na lang na yung kaibigan mo si Lilet yung nagpakulam sa'yo. Ano?
Imposible yan! Naglagay lang siya ng tubig sa baso at nagdikwatro habang iniinom ito. Para bang sinasabi niyang maniwala man ako o sa hindi. Maninindigan siya sa kung ano ang sinabi niya. Napatingin ako sa tiyahin kong nagugulat rin. Kilala niya rin kasi si Lilet. Siyempre best friend ko yun. Hindi rin pwedeng hindi ako maniwala. Dahil unang-una, hindi ko naman sinasabi sa lalaking yon ang tungkol sa kaibigan ko. Pero alam niya agad ang pangalan. Iho, paano mo naman nasabi na si Lilet? Sigurado ka ba dyan? Ganyan talaga mangyayari. Kung hindi niyo muna inaalam ang pagkatao ng mga taong tinuturing niyong kaibigan. Si Lilet ay nagmula sa baryo na malapit sa dagat. Hindi ba't mangingisda yung kanyang ama? Tsaka buhay pa yung kanyang lola. Wala makakapagsabi na ang matandang yon ay mangkukulam. Kung hindi mo sisiyan sa atin, talagang hindi mo malalaman. At oo, si Lilet ang nagpakulam sa'yo, Cheryl. At yung lola niya ang gumawa nun. Nakarating na ako sa baryo kung saan si Lilet nakatira. Mabait naman ang lola niya. Masayahin nga. Yun nga lang, nagnganganga. Bakit naman si Lilet? Kaibigan ko yun eh. Alam niyang iniiwasan ko si Sam. Alam niyang wala akong balak na sagutin yung lalaking yun. Sa kanya ko nga sinasabi ang lahat eh. Nagkibit-balikat na lang ang manggagamot. Na para bang sa parting yon, hindi na nito obligasyon ang mag-explain. Parang hindi lahat ng rason kung bakit si Lilet ang nagpakulam sa akin ay makukuha ko sa kanya. Basta sinabi lang niya kung sino at ang simpleng dahilan nito. Kung ganon, Igan, gagaling pa ba ang pamangkin ko? Madali lang tanggalin ang kulam sa katawan mo. 3 buwan ka palang kinukulam. Grabe, 3 buwan na pala akong pinag-iinitan. Ang sakit Si Lilet pa talaga? Best friend ko siya eh. Bakit naman siya naging ganun? Masyado ka kasing nagtitiwala. Sa susunod iwasan mo na ang mga taong mapagpanggap na katulad niya. Hindi pala maganda ang ibabalik niya sa'yo. Kaya ka pala niyang saktan. Igan, ano bang pwede naming gawin para matanggal ang kulam sa katawan niya? Kailan yung pinakaabala mong araw, Cheryl? Yung tipong hindi ka pwede makadalo sa iba kasi mas importante yun? Anytime naman libre ako eh. Maliban lang sa mga araw ng exam. O sige, sa araw mismo na exam mo, dito ka pumunta. Ano? Exam ko nga yun eh. Kung gusto mo talagang gumaling ka, mamili ka. Exam o ako? Napatayo ako nun sa gulat. Ngunit bumalik ako sa pag-upo ko nang papiliin niya ako sa dalawa. Final exam pa naman namin yon. Hindi pwede talagang hindi makakakuha nun. Malaking epekto yon sa pag-aaral ko. At ang lalaking ito naman, pakiramdam ko nananadya. Hindi ko tuloy maiwasang mainis, pero naisip ko na lang, baka kapag nainis ako sa kanya, hindi ako gumaling. Kaya dinaan ko na lang sa buntong hininga ang lahat. Si Tia noon, hindi rin nakaimik kahit pansin kong gusto niyang magprotesta. Nang aasar yata yung lalaking yun, Tia eh. Anytime naman siyang libre pero pinili pa talaga yung araw ng exam ko. Hayaan mo na. At pupunta ako sa school mo para makiusap tungkol sa oras mo. Piliin mo ang magpagamot kasi mas importante ang kalusugan. Aanhin mo ang natututunan mo kung may mangyaring masama sa'yo. Ganun ang desisyon niya eh. Wala tayong magagawa. At ang isa pa nakikita ko naman na mabisa nga talaga siya. Mukhang mahilig nga lang mang-asar. Kaya lang Tia, hindi pa natin natanong kung magkano yung bayad sa serbisyo niya. Paano kung mahal pala? Hayaan mo at magtatabi ako kahit 5,000. Baka nga mahal ang serbisyo nun eh. Ano ba yan, Tia? Ang dami ko ng utang sa'yo. Bayaran mo na lang ako pagka-graduate mo at saka pag meron ka ng trabaho. Kaya ito kailangan mong makapagtapos at makapagtrabaho kasi may utang ka na sa akin. Nagtawanan na lang kami ng tiya ko noon. Matandang dalaga ang tiya ko at sa lahat ng pamangkin niya, ako ang pinaka-close niya. Kaya ang swerte ko rin kasi sa kasagsagan ng problemang dumating sa buhay ko, nandyan siya nakaramay ko. Sa school naman kinabukasan, dahil absent nga ako kahapon, mabilis akong nilapitan ni Lilet at niyakap. Napansin ko naman na paparating si Sam, kaya napatingin ako sa kanya.
Sa kwarto na lang tayo mag-usap, Lilit. Ayoko makita si Sam, masyado pang maaga. O sige, tara, pasok na tayo. Bakit ka absent kahapon? May pinuntahan kasi kami ni Tia, importante. Eh, kumusta naman yung pakiramdam mo? Malapit na siguro ako mamatay, bes. Kapag ba namatay ako, iiyak ka? Napansin ko ang gulat niya sa sinabi ko. Wala akong planong sabihin sa kanya ang tungkol kay Igan. Dahil baka gawin pa nilang malala ang sitwasyon ko. Pero gusto kong makita ang anggulo na siya nga ang nagpakulam sa akin. Dahil ayon kay Igan, magaling magkunwari ang babaeng ito bilang kaibigan ko. Ano ba pinagsasasabi mo dyan? Hindi naman porket malaki ang tiyan mo, mamamatay ka na. Eh malay natin, di ba? Malay mo pagsapit ng ika-4 na buwan na mas malaki pa to, ikamatay ko na. Bakit kaya bes, no? May pakiramdam talaga ako na kapag namatay ako, matutuwa ka. Ano? Ako matutuwa? Hoy, kaibigan mo ako, Cheryl. Bakit naman ako matutuwa? Ayoko nga mangyari yun sa'yo, no? Nakaka-hurt ka na, ha? Parang sinasabi mo dyan na tinatraidor kita bilang kaibigan ko. Pinilit kong tumawa at sinabing nagbibiro lang ako na pinaprank ko lang siya. Nagkunwari naman siyang nagtatampo. Ang brutal daw kasi ng prank ko. Pero sa loob-loob ko noon, mas brutal ang ginagawa niya. Masama ang loob ko. Kahit gusto kong umiyak sa harap niya, pinipigilan ko ang sarili ko. Ayoko kasing mabisto niyang may alam na ako. Ang sakit lang talaga kasi na kaibigan ko siya. Ayos lang sana kung chinichismis niya lang ako sa iba. Sinisiraan niya ako, ganun. Pero ang ginawa niya kasi, talagang hindi katanggap-tanggap. Biruin mo naman na ipinakulam niya ako. Isang bagay na posibleng ikamatay ko pagkatapos ng kulam nila. At dahil lang talaga yun kay Sam, nakita naman niyang iniiwasan ko. Araw ng exam namin, hindi ako pumunta sa school. Alam ko na ang lugar kaya nagpa siya akong pumunta mag-isa. Para ang tiyahin ko naman ay makapunta sa school at makausap ang prof ko tungkol sa nangyari sa akin. Sa lugar naman ni Igan tulad ng dati, nadatnan ko siyang naglalaro ng baraha kasama ng mga tatay na naroon. Napaka-weirdo talaga ng lalaking to. Manggagamot pero palasugal. Mukhang nananalo na naman siya tulad ng dati ah. Dami na namang pera sa harapan niya oh. Humakbang na lang ako papunta sa kanila. Tinuro naman ako ng mga kalaro niya at nagtawanan pa na parang inaasar siya. Kasi tatayo siya sa upuan niya at iiwan ng pagsusugal. Dahil nandun ako at dapat niyang asikasuhin. Sa likuran niya kasi ako huminto kaya napatingala siya sa akin. At otomatiko namang napakamot ng ulo sa kasumenya sa batang lalaki. Pachot, halika nga dito. Upuan mo nga muna tong baraha ko. Oh, galingan mo ha. Hati tayo dyan. Lumapit naman ang bata at pumalit ito sa upuan niya. Siya namang hinarap ako at kinausap. Tara na, matapos na yung problema mo. Eh, hindi ba ako wrong timing? Kahit na sa hapon mo na ako puntahan dito, makikita mo pa rin na naglalaro ako dyan. Kaya tara na. Sumunod naman ako sa kanya noon. Pagpasok ko sa loob ng bahay niya, diretso siya sa kwarto at ako naman, nakatayo lang muna sa may bandang pintuan. Hinawi nito ang kurtina at tiningnan ako. Oh, bakit nakatayo ka pa dyan? Pasok na. Diyan? Sa kwarto mo? Hindi ka dyan pwede sa labas kasi magtatanggal ka ng damit. Ano? Magtatanggal ng damit? Iba agad ang nasa isip ko noon. Siyempre kwarto niya yon. Lalaki siya tapos babae ako. At magtatanggal ako ng damit? Parang ang hirap namang magtiwala kung ganun. Gusto mo bang gumaling o hindi? Gusto. Pero bakit ano? Bakit dyan ako tapos magtatanggal ako ng damit? Dahil tatanggalin natin yung dugo sa tiyan mo na hindi makalabas. Dugo? Dugo tong nasa tiyan ko? Oo, kaya lumalaki yung tiyan mo at hindi ka dinadatnan. Dahil dyan lahat na ipon kaya ilalabas natin yan. Tsaka huwag ka na maraming tanong, pumasok ka na. Wala akong magawa noon kundi ang pumasok. Kinabahan naman ako agad. Kasi nakita ko sa may higaan, may unan, may banig. Pero sa bandang itaas, may tali. Napatingin ako sa kanya na napaawang ang mga labi. Cheryl, ang panggagamot ay hindi madali. Kung kinulam ka, nahihirapan ka, ang pagtanggal nito ay mas mahirap kasi makakaramdam ka ng sakit.
Kailangan mo matali dahil hindi pwedeng mag-iba ka ng posisyon. Kung gusto mong gumaling, kailangan mo magtiis. Ako ay tatali. Pwede naman yatang hindi, di ba? Ang problema dahil wala akong tiwala sa'yo. Unang tingin ko pa lang, mukhang hindi mo na kayang umindan ng sakit. Ang punto ko kasi, itatali mo ako dyan. Tapos ikaw, ano gagawin mo? Gagamutin ka. Gagamutin mo ako? Paano bang panggagamot? Bakit ba marami ka pang tanong ha? Gusto mo ba talagang gumaling? Masisisi mo ba ako? Babae ako lalaki ka. Tapos binata ka pa, ako virgin pa ako. Tapos hihiga ako sa higaan mo, tapos itatali mo ko? Paano kung may gagawin ka pala sa akin at hindi ako makapalag? Sinasabi mo ba na baka pagsamantalahan kita? O sige, ikaw na lang mag-isa dyan. Gamutin mo yung sarili mo Dahil naman lumabas siya sa kwarto niya, mabilis ko naman siyang hinabol at hinawakan sa braso. Teka lang sandali. Oo na, sige na. Magtitiwala na ako sa'yo. Basta magamot mo lang ako Hindi na ako mag-iisipan ng kung ano-ano. At saka syempre, gwapo ka Ayaw mo naman tumikim ng pangit, di ba? Humarap siya sa akin na nakabusangot at tiningnan ako taas baba. Maya-maya ay natawa siya at napailing. Ako naman, nahihiyang napaiwas ng tingin. Kung pangit ka, bakit ka kaya kinulam no? Sige na, humiga ka na doon para hindi na masayang yung oras. Mahirap mang magtiwala. Nangingibabaw man ng takot at pagdududa. Ginawa ko na lang ang gusto niya. Humiga ako sa higaan niya at siya naman ay kumuha ng kumot at tinakip ito sa katawan ko. Nakahinga ako ng maluwag dahil may kumot, pero nagulat ako nang hawakan niya ito sa bandang dibdib ko at nagsalita siya. Tanggalin mo lahat ng pang-ibaba mo. Ano? Pwede namang hindi. Yun nga lang, uuwi ka ng basang-basa ng dugo. Gusto mo yon? Dahil sa sinabi niya ay naintindihan ko agad ang ibig niyang sabihin. Pero hindi ko maiwasang mahiya. Tiniis ko na lang na alisin ang lahat ng suot kong pang-ibaba habang tinatakpan niya ako ng kumot. Pagkatapos naman noon, tinali niya ang mga kamay ko sa higaan habang nagpapaliwanag. Bawal ka kasi magpabago-bago ng posisyon. Ang kailangan lang yung nakahiga ka at bawal kang bumangon. Bawal kang tumagilid. Higa lang at huwag kang maingay para hindi maistorbo ang alagad ko na nagdadasal na nakapalibot sa'yo. Alagad? Nagpapalibot sa akin? Oo, 9 na duwende at 1 sigbin. Kaya huwag kang maingay Napalunok ako sa sinabi niya. Siya lang kasi ang nakikita ko doon at wala nang iba. Siyempre matatakot talaga ako. Tinali na nga niya ako at lahat-lahat, pero hindi naman sobrang higpit yon. Pero sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko kasi hindi ko alam ang susunod niyang gagawin. Naiilang pa ako kasi wala akong pang ibaba. Natatakot din ako sa isiping baka inuutulang niya ako at kung ano ang maisipan niyang gawin sa akin. Lalo na nang ibaba niya ang kumot hanggang sa may bewang lang at binuksan ang tiyan ko. Sobrang naiilang ako pero naramdaman ko ang init sa kanyang mga palad nang ilapit niya ito sa tiyan ko at bigla niyang idiniin. Napasigaw ako ng malakas sa sobrang sakit. Kasabay noon ang paglabas ng mainit na likido sa puwerta ko. Aray! Ang sakit! Sobrang sakit! Igan, anong ginagawa mo sa akin? Parang hindi ko na yata kaya. Parang binibiyak ang balakang ko noon. Nagka-cramp sa puson ko. Pababa pa yon sa mga binti ko. At sobra-sobrang sakit yon. Hindi ko na maiwasang magpumiglas sa tali at napasigaw ng malakas. Iyak ako ng iyak na kahit anong pagmamakaawa ko kay Igan. Naitigil muna kasi nasasaktan ako ng sobra sa ginagawa niya. Hindi ito nakikinig. Nakapikit lang siya na nagdadasal. Habang ang sakit sa puson ko, tumitindi. Maya-maya ay inalis niya ang kamay niya sa puson ko at halos lumupaypay ako sa hinihigaan ko at pawis na pawis. Dito ka lang Babalikan ko lang yun nilalaro ko sa labas. Kapag nauuhaw ka, magreklamo ka lang. Ano? Iiwan mo ko dito? Gusto mo bang titigan kita dyan habang nagdudugo ka? Pero tanggal na ba yung kulam sa akin?
Natatanggal pa lang at mamaya mawawala na yan kapag huminto na yung paglabas ng dugo sa'yo. Kaya pwede ka na matulog dyan. Magpahinga ka kasi mauulit yung sakit na yan pagkatapos ng 3 oras. Hindi na ako nakapagprotesta pa. Umalis nga siya para bumalik sa nilalaro niya. Habang ako, iniwan ako nasa ganong sitwasyon lang. Dahil sa sakit na naranasan ko. Tamang iyak na lang ang nagawa ko. Hindi ko talaga lubos maisip noon na pagdadaanan ko ang masaklap na pangyayaring yon. Mas lalo lang tumindi ang galit ko kay Lilet. Pagkatapos ko talaga dito, sa muli nating pagkikita, Lilet, hindi na kita kaibigan. Desperada kang babae ka. Nagawa mo akong pahirapan ng ganito dahil lang sa lalaki. Napakawalang ya mo talaga. Hindi kita mapapatawad kahit kailan, Lilet. Tulad ng sabi ni Igan, kada 3 oras dadanasin ko ang sakit na yon. Kaya bumabalik siya doon para asikasuhin ako. Sa tuwing hahawakan niya ang puson ko, namimilipit ako sa sobrang pag-cramps nito na halos hirap talagang kayanin. Aray ko, Igan, wala bang mas marahan lang yung hindi sobrang sakit? Kasi pakiramdam ko mamamatay ako dito pa lang eh. Dahan-dahan pa nga itong ginagawa ko eh. Nilalabas ko yung mga namimilog mong dugo sa loob para hindi makaharang. Nararamdaman ko rin noon ang paglabas ng mga bilog na dugo sa gitna ng hita ko. Amoy na amoy ko ang lansa ng dugo ko at nilalamig na rin ako sa sobrang dami nito. Pinunasan lang niya ang pawis kong tumatagaktak sa sobrang hirap na pinagdaanan ko. Nakapagpahinga lang ako ulit nang bitawan niya ako. Pero panay pa rin ang tulo ng dugo ko sa higaan niya. Nahihiya na nga rin ako kasi sa higaan niya ako dinudugo. At magiging amoy malansa ang bahay niya dahil sa akin. O ano, gusto mo ng tubig? O sige, Igan. Maraming salamat ah. Gaano ba ako katagal na ganito? Mabagal ang daloy ng dugo mo. Baka abutin ka pa ng gabi dito. Tamang tulo lang din ulit ang luha ko sa isiping ilang oras pa ang aking titiisin bago ako makabalik sa pagiging normal na kalagayan. Bumawi lang talaga ang lakas ko sa tubig at pagkain na pinapakain niya sa akin kahit matabang ang lasa. Nakatulog pa nga ako noon. At mabuti na lang talaga, pagsapit ng hapon, dumating ang tiya ko at nakita ako sa ganoong kalagayan. Diyos ko po naman, Cheryl! Ang hirap-hirap naman itong sitwasyon mo. Nangangawit na nga po ako, tiya eh. Pero kailangan kong tiisin to. Bawal kasi akong magbago ng posisyon. Eh yun nga ang sabi ni Igan sa akin. Sobrang dami daw ng dugo na lumabas sa'yo. Lumiliit na rin ang tiyan mo. Magaling talaga siya kaya tiis lang ha. Bukas daw ay magaling ka na. Eh ano po sabi ng prof ko, tiya? Pwede pa daw po ba akong makakuha ng exam kahit pahabol lang? Pwede naman daw. Pinaliwanag ko naman sa kanya ang lahat at nagulat nga siya. Ang buong akala kasi niya buntis ka base sa chismis na kumakalat. Ano? Chismis? Abay oo. Sadyang hindi lang pinarinig sa'yo ng mga estudyante doon. Pero ang totoo pinag-uusapan ka na nila. Sigurado ko si Lily talaga yung nagpakalat nun. Baka nga yun ang gusto niyang ipalabas eh. Para tantanan na ako ni Sam. Traitor talaga yung babaeng yun. Galit na ako sa kanya, tiya. Hindi ko talaga siya mapapatawad. Buong araw akong naghihirap habang ginagamot. Buong araw din akong umiiyak. Kumuha lang ang tiya ko noon ang damit ko sa bahay at hinatid. Iniwan niya ulit ako doon kay Igan para sa proseso ng pagpapagaling ko. Nakawala ako sa tali 9:00 na ng gabi. At halos hindi ko maigalaw ang katawan ko sa sobrang pangangawit nito. Ngunit sa pagkakataong yon, huminto na ang pagdurugo ko at bumalik sa normal ang hugis ng tiyan ko. Nagbihis lang ako noon, pero grabe ang lupaypay ko. Para akong lantang gulay na umupo sa sofa. Habang si Iga naman, inaayos ang higaan niya. Nakasalang pala ang planggana sa ilalim ng higaan kung saan doon tumutulo ang dugo ko. At sobrang lansa nun na halos ikinaduwal ko. Pero si Igan, parang wala lang nang itapon niya ito. Pagkatapos nun ay umupo siya sa harap ko. Dala ang pouch na kulay pink pa at puno ito ng barya. Hindi ka ba nababahuan? Sa dugo mo? Hindi. Hindi? Bakit hindi?
Karamihan pa naman sa mga lalaki nalalansahan sa dugo ng babae. Wala malansang dugo sa akin. Mabango ang pangamoy ko doon. Mabango? Ang weirdo mo naman. Oo, alam kong weird ako. Marami nga nagsasabi niyan, pero masarap kaya maging weird. Kung sa bagay, kita ko naman eh. Feel na feel mo nga eh. Salamat nga pala ha. Magkano naman yung ibabayad ko sa'yo? Hindi ako nagpapabayad. Bawal yun sa mga tulad kong may mga kaagapay. Ha? Bawal? Oo, basta masasabi ko lang, iwasan mo si Sam kasi hindi siya mabuting tao. Hindi maganda yung intention niya sa'yo. Alam ko naman, ramdam ko yun. Ayoko rin siyang maging bahagi ng buhay ko. Masyado lang siyang feeling. Tsaka nagtataka talaga ako sa lalaking yun. Bakit kaya ako? Bakit ba kasi ang pangit ng tingin mo sa sarili mo kahit hindi naman? Ano bang basihan mo sa maganda at hindi? Di maganda. Tsaka ilang beses ko nang tinititigan tong mukha ko sa salamin, no? Hindi nga bagay sa akin yung humingiti eh. Lumalapad yung ilong ko. Tapos hindi pa ako tinatantanan ng pimple sa mukha. Anak nga ng anak eh. Maputi lang talaga ako at yun lang yung nagdala kaya natatawag pa akong dalaga. Bakit ikaw? Sa tingin mo ba may malaking rason si Sam para ligawan ako? Mukha lang ba dapat yung maging rason para magustuhan ng lalaking babae? Yun naman ang uso ngayon eh, di ba? Siguro kahit ikaw nga maganda rin yung gusto mo. Sus, hindi uso sa akin yan. Alam mo kung bakit? O bakit? Pagkain ang tingin ko sa babae. Hindi kasi ako normal na tao. Ano? Ibang klase ka rin magbiro, no? Ano ka? Aswang? Natatawa pa ako sa kanya noon dahil wala akong alam kung ano talaga siya. Natahimik na lang din siya, ngunit nang umabot ng hating gabi talaga. Sa kwarto pa rin niya ako natulog at siya noon ay nasa sofa. Nagising ako dahil sa mga alulong ng mga aso. Bumangon ako noon kahit na may konting cramps pa akong nararamdaman. Lumabas ako ng kwarto at pinuntahan siya sa kusina. Pero nagulat ako sa aking nakita. Nadatnan ko siyang kumakain ng hilaw na karne. At pareho kaming nakatingin sa isa't isa. Nagulat din siya at ako naman ang mas nagulat sa aming dalawa. Igan? Ano yung kinakain mo? Ano ba yan? Kumain na nga ako ng hating gabi para hindi mo ako makita. Tapos nagising ka pa talaga? Oo na, karne na ng baboy ito at hilaw. Ano? Hilaw? Kinakain mo ng hilaw yung karne? Huminga siya ng malalim at tinakpan ng Tupperware na nasa harapan niya. Ako naman, napaatras sa takot dahil naalala ko ang sinabi niyang pagkain ng tingin niya sa babae. Naisip ko talaga noon, baka aswang nga talaga siya at biglang ako ang gawin niyang pagkain. Nang isara niya ang ref, tumaas baba ang dibdib ko sa kaba. Hindi ako makakilos sa kinakatayuan ko kasi humakbang siya palapit sa akin. Ngayon, malinaw na ba sa'yo kung bakit pagkain ng tingin ko sa babae? Teka lang naman, Igan. Pumunta ako dito para magpagamot sa'yo, ha? Sasaktan mo ba ako kasi may nakita ako sa'yo? Hindi naman ako magsasalita eh. Sino mo may sabi sa'yo sasaktan kita? Bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga para bukas magaling ka na. Bumalik ako sa kwarto niya noon. Pero ang mga mata ko, naiiwang nakatingin sa kanya. Seryoso lang siya. Wala akong mabasang kahit ano sa ekspresyon ng mukha niya. Dasal ako ng dasal noon na sana hindi siya galit. At pagpasok ko noon sa kwarto, binaba ko ang kurtina at gamit din ang kumot niyang bago. Nagtalukbong ako at bumaluktot sa ilalim nito. Ang nagpakilabot lang talaga sa akin nung gabing yon ay ang mga alulong ng mga aso. Dahil si Iga noon matapos ko siyang makitang kumakain ng karne. Wala naman siyang ginawang masama sa akin. Kinabukasan nga, nadatnan ko pa siyang natutulog sa sofa at nakanganga habang isang paa niya nakasabit pa sa sandalan nito. Maya-maya ay nagising din siya at napatingin agad siya sa akin. Oh, Cheryl, kamusta na yung pakiramdam mo? Okay naman ako, Igan. Salamat pala ha. Wala yun. Basta, wag mo nang hayaang kulitin ka ni Sam ha. Tsaka iwasan mo na rin yung kaibigan mo. Ngayon nagkaramdam na kami ng lola niya. Hindi natin masasabi kung anong gagawin niya pagkatapos nito. Anong ibig mong sabihin? Siyempre, dahil sa pagtulong ko, magiging kaaway ko na siya. Pero wag ka mag-alala, Cheryl. Naglagay na ako ng pangharang sa'yo para kapag may ginawa sila ulit,
Matik, babalik na yun sa kanila. Yun lang naman. Ingat ka sa pag-uwi ha. Yung kumot pala. Dalhin ko na lang siguro para malabahan ko. Wag na. Hayaan mo na lang yan dyan. Ako nang bahala. Naisip ko na lang noon, baka nga aswang talaga siya. Pero hindi siya kumakain ng tao. Sabay din kaming lumabas noon. Pero siya naman, naiwan sa pasugalan. At ako naman, diretso nang umuwi. Pag uwi ko naman sa boarding house noon, tuwang-tuwa na nakangiti sa akin si Tia. Dahil nakita niyang wala nang umbok sa tiyan ko. Mabilis din ako nakarecover noon dahil kay Igan. Aba Cheryl, hindi na malaki ang tiyan mo. Wala ka na bang ibang nararamdaman? Ayos na ako, Tia. Nawala na rin yung pagkakramps ng puson ko. Aba ang galing talaga ni Igan, ano? Kaya pala tinatawag siyang batikan. Dahil kakaiba talaga ang galing niya. Magkano naman ang singil niya sa'yo? Wala nga ho, Tia eh. Libre lang yung panggagamot niya. Kaya ito na po ulit yung 5K nyo, hindi nabawasan. Hindi pala siya tumatanggap ng bayad. Aba talaga. Ang bait naman baka type ka noon. Tia naman, malabo yan no. Tsaka hindi halatang mahilig siya sa relasyon. Mas mahilig siya sa tong eats. Kita mo naman puro mga tatay ang kasama niya sa paglalaro. Walang bagets doon. Abay, oo nga Napansin ko rin yon. Pero mabuti nga ang ganung lalaki. Hindi sumasabay sa kung anong hilig ng mga kabataan ngayon. Huminga na lang ako ng malalim noon. Kinabukasan naman ulit. Araw ng Webes yon. Pumasok ako sa school at unang nakita ko si Lilet. Naka-jacket naman siya. At ako naman ngayon ang hindi. Kaya maraming nagulat nang makitang wala namang malaki sa tiyan ko. Doon ko napansin ang bulong-bulungan nila. At ang iba, hindi makatiis. Nagtanong pa talaga sa akin. Nilinaw ko naman na hindi ako buntes tulad ng inaasahan nila. Nakakuha pa rin ako ng final exam noon. At kinausap nga din ako ng prof ko. Kinumpirma kung ano ba talagang totoong nangyari sa akin. At sinabi ko naman ang totoo. Pagsapit naman ng hapon, nagkataong sinalubong ako ni Sam sa koridor. Cheryl, absent ka ba nung exam? Hindi kasi kita nakita eh. Oo, absent ako. Imbis kasi na kumukuha sana ako ng exam. Sa manggagamot ako pumunta para iligtas yung sarili ko. Resulta yon ng pangungulit mo sa akin. Ha? Anong ibig mo sabihin? Kinulam ako, Sam, dahil sa selos. 3 buwan ako kinukulam kaya lumalaki yung tiyan ko. Ginawa yun sa akin ng babaeng may gusto sa'yo. Bakit pa kasi napakamakasarili mo, ha? Mahirap bang intindihin ang salitang ayaw ko? Ayaw ko sa'yo, Sam. Hindi kita gusto. Tsaka napapahamak ako dahil sa'yo. Pwede bang tumigil ka na? Kasi pati matali kong kaibigan naging kalaban ko na. Maghanap ka ng ibang babae, pakiusap lang. Pero, teka, uy, Cheryl! Tumalikod na ako sa kanya pero humabol siya at hinawakan pa talaga ako sa braso. Kaya napahinto naman ako at wala akong choice kundi harapin siya ulit. Wala namang ganyan Alam mo namang kaya kong tiisin yung lahat. Huwag mo na ngang gawin yung lahat. Hindi kita gusto. May iba akong gusto, Sam. Kaya pwede ba? Tama na. Hindi naman ako maganda. Bakit ako? Wala akong talent maliban sa masipag akong mag-aral. Sintonado akong kumanta. Puro kaliwa yung pa ako kapag sumasayaw. Stick nga lang na tao ang kaya kong i-drawing eh. Wala kang dapat habulin sa akin dahil higit sa lahat, hindi na rin ako virgin. Pagkatalikod ko noon, tamang sampal na lang ako sa aking noo. Sinabi ko na hindi na ako virgin at napalakas pa yata. Naisip ko lang kasi baka yun ang habol niya sa akin. Posible naman kasi kaya naisip ko na lang na tama lang ang sinabi ko. Kahit isang kasinungalingan lang naman yon. Pabalik na ako sa classroom noon nang madatnan ko si Lilet lang ang tao roon at hindi ko siya pinansin. Pero siya, tumayo siya at lumapit siya sa akin. Alam mo, Bes, pakiramdam ko iniiwasan mo ko. Sa tingin mo, Lilet, ba't kaya kita iniiwasan? May nagawa ka bang kasalanan sa akin na siguradong hindi kita mapapatawad? Ano bang pinagsasasabi mo? Oo nga pala, nasabi ko na kay Sam na tigilan na ako. Na hindi ko siya mahal at may iba akong gusto. Siguro naman pabor na yun sa'yo, di ba? Kasi sa totoo lang, Lilet, ayoko sa lalaking tulad niya. Hindi dahil mapili ako. Ayoko lang kasi dahil sa kanya nakukulam ako. Anong kulam? Ano pinagsasasabi mo?
Isang malakas na sampal sa pisngi ang pinakawalan ko sa kanya. Nagmamaang-maangan pa rin kasi siya sa kabila ng sitwasyon niya. Alam ko kasing bumalik ang kulam sa kanya at siya ngayon ang sumasalo sa epekto nito. Yun kasi ang sabi ni Igan bago ako umuwi. Nakaililit na ang epekto ng kulam. Aray ko! Bakit mo ako sinampal, Bes? Dahil ikaw ang nagpakulam sa akin. Nasa tiyan mo ang ebidensya, bumalik na. Ano bang problema mo, ha? Bakit mo ginawa yun? Dahil sa sinabi ko, nag-iba agad ang ekspresyon ng mukha niya. Tumalim na ang titig niya sa akin na para bang ako ang nakilala niyang pinakamortal niyang kaaway. So ayan nga, lumabas din yung katotohanan. Ang galing no, tinuring kitang kaibigan, Lilet. Pilingera ka kasi, Cheryl. Akala mo kung sino kang maganda na dapat ligawan. Tapos ayaw-ayaw ka? Hindi ka maganda no, for your information. Maputi ka lang at matangkad. Pero hindi ka maganda para sabihin mong ayaw mo kay Sam. Ano? Ano ba talagang gusto mo, ha? Tanggapin ko si Sam o iwasan ko? Di ba gusto mo siya kaso ako niligawan niya kaya nagsiselos ka? At gumawa ka pa talaga ng kademonyuhan? Hindi siya sumagot. Umiwas lang siya ng tingin na parang galit pa rin. Galit lang niyang kinuha ang bag niya sa kanyang upuan at umalis sa harap ko. Pagkaalis niya, doon ako napaiyak kasi wala man lang siyang sinabi kahit simpleng sorry. Hindi ko inasahan na yun na pala ang huling pagkakataon na makita ko siya. Dahil pagkalipas ng 3 araw, araw din ng linggo, nawindang na ako sa aking natuklasan. Dahil sumugod sa boarding house namin ang ina ni Lilet. Umiiyak sa oras ng 8:00 ng umaga. Hoy, Tess! Ilabas mo yung pamangkin mong mamamatay tao! Ano bang sinasabi mo? Mamamatay tao? Abay, loko-loko ka pala eh. Bakit mo naman sinasabi yan sa pamangkin ko? Walang mamamatay tao sa pamilya ko. Sa pamilya mo meron. Kasalukuyan akong naghahain ng agahan noon. Kaya hininto ko muna at lumabas para tingnan kung sino ang nag-e-eskandalo. Paglabas ko ay nakita ko si Tita Lara, ang ina ni Lilet, naluhaan at may dala pang kutsilyo na tinututukan ng tiya ko. Teka lang naman po, Tita Lara. Bakit mo naman tinututukan ng kutsilyo ang tita ko? Tsaka bakit ka po nandito? At talagang nagmamaang-maangan ka pa, Cheryl? Sinong tao ang binayaran nyo para mapatay ang anak ko at ang nanay ko, ha? Sino? Ano bang pinagsasasabi mo? Binayaran na pumatay? Aba, nahihibang ka na ba? Bill nga ng kuryente, hirap na kaming bayaran. Ang pagpapatay pa kaya sa tao? At saka ano kung sabi nyo? Si Lilet at ang nanay nyo ho? Patay? Napaluhod siya sa harapan ng gate na umiiyak. Kinilabutan ako sa narinig mula sa kanya. Sumikip ang dibdib ko sa isiping patay si Lilet. Parang ang hirap ang intindihin noon para sa akin, ang salitang patay si Lilet. Hindi talaga ako makapaniwala. Oo, alam ko naman ang kamatayan ng isang tao ay hindi masasabi kung kailan mangyayari. Pero muling nagsalita si Tita Lara. Nadatnan ko sila sa mga kwarto nila. Pareho sila ng kalagayan. Duguan at wakwak ang dibdib at tiyan. Mga wala silang lamang loob. Ano ho? Alam ko, Cheryl, malaki ang kasalanan sa ng anak ko. Pero bakit naman ganon? Kanino ka ba may kapit at bakit ganon naman ang ganti mo? Bumalik kay Lilet yung kulam na pinagawa niya sa lola niya. Hindi pa ba sapat yun bilang parusa niya? Anong ako ho? Wala akong ginagawang masama. Bakit nyo naman binibintang sa akin yan, Tita Lara? At ano ka mo ang sabi mo? Butas ang dibdib at yan. Walang lamang loob. Kaya ba ng pamangkin kong gawin yon? Sa kulam nyo nga halos wala siyang magawa. Tapos pagbibintangan nyo ng ganyang karumal-dumal na gawain. Bakit? Si Sherry lang ba ang kaaway ng anak mo? O di kaya ng nanay mo? Nakakaawa naman ang sinapit ng anak mo. Pero wag mong ibintang yan sa pamangkin ko. Baka imbis na maawa ako sa iyo ireklamo pa kita. Masama ang loob ko nang ako'y mapagbintangan. Pero mas nangibabaw ang windang at kuryosidad ko sa nangyari. Umalis din noon ang ina ni Lilet at ako naman, pagbalik ko sa loob, tamang iyak lang ang ginawa ko. Panay ang tanong sa akin ng mga ka-boardmate ko kung ano ang nangyayari. At ang sagot ko lang, purong hindi ko alam. Butas ang dibdib.
Wakwak ang tiyan at walang lamang loob. Abay, hindi yun magagawa ng normal na tao. Abay, hindi kaya may nakalaban ng pamilya nila na aswang. Mamaya may nakulang pala silang aswang kaya ganun na lang kabrutal ang ginawa sa kanila. Ang mukha kong nakasubsob sa palad ko, naiangat ko. Napatingin ako sa tiyahin ko nang sambitin niya ang salitang aswang. Agad na pumasok sa isip ko noon si Igan. Ano po, tiya? Aswang? Aba, oo. Mga ganong klaseng pagpatay. Aswang lang ang may kaya no, Cheryl. Hindi ako nakaimik. May kilala kasi akong aswang at pwedeng siya rin ang pumatay kay Lilet. Naalala ko pa nga ang sinabi ni Igan. Dahil daw nagkaramdaman na sila ng mangkukulam, mortal na silang mag-aaway. Dahil doon ay napabulong na lamang ako. Hindi kaya si Igan yung may gawa nun? Anong sabi mo, Cheryl? Wala ho, tiya. May sinabi kang pangalan Hindi ko lang masyadong narinig. May alam ka ba doon, Cheryl? Wala ho, tiya. Ang sabi ko lang kung sino ba talaga ang gumawa nun. Wala naman po akong sinabing pangalan. Ang totoo niyan, labis akong nagpapasalamat na wala siyang narinig. Nangako kasi ako kay Iga na hindi ko ipagsasabi sa kahit kanino ang pagkatao niya. At isa pa, kung tama ang hinala ko, mas maiging itikom ko na lang ang bibig ko. Hanggang sa pagsapit ng hapon, sa lugar namin ay isang dalagita ang pinagtulungan kasi napossessed. Kapitbahay lang namin siya at dumulog kami sa lugar na yon. Naglalaway ang batang babae at walang ibang tinawag ang mga tao kundi si Igan. Pagkatapos ng 1 oras pa kasi noon, dumating siya at nagpupumiglas pa rin ang bata. Si Igan talaga ang tagapagligtas ng mga tao sa ganitong klaseng lugar. Siya naman ang tinawag para pumunta dito. Marami daw kasi siyang alagad, tiya. Sinabi niya sa akin yun 9 na duwende daw tapos 1 sigbin. Ang mga duwende ang nagbibigay sa kanya ng kakayahan. Tapos ang sigbin naman nagbibigay sa kanya ng swerte. Kita mo kapag nagsusugal siya, palagi siyang panalo, hindi ba? Paano niyo naman po nalaman yan, tiya? Aba may pakpak ang chisme, Cheryl. At maraming nakakakilala sa kanya dito. Pinanood ko naman noon kung paano manggamot si Igan sa dalagita. Laway at posporo lamang ang ginamit niya. Ang laway niya ay pinahid niya sa noo ng dalagita at ang posporo naman, diniin sa hintuturo nito habang nagwawala. Habang si Igan naman, mahinahong nagsasalita na para bang inaangasan ng kung ano mang nasa loob ng katawan ng dalagita. Huwag mong sisihin ang batang ito sa kasalanan ng kanyang ama. Umalis ka sa katawan na ito o dudurugin kita dyan mismo. Alis na ngayon na hanggat may pasensya pa ako. Maya-maya ay lumupaypay ang dalagita na yon at sinalulang ng ina na umiiyak. Tila umalis ang kung anumang sumapi sa katawan nun. Nang tanungin naman ng ina si Igan kung okay na ba ang dalagita, ang sagot naman niya ay okay na at pahinga na lang ang kailangan. Ganun lang kasimple at hindi nagtagal ay gumising ang dalagita at humingi ng tubig. Nang tumayo si Igan para lumabas ng pintuan, napahinto naman siya nang makita niya ako. Oh, Cheryl. Igan, pwede ba kitang makausap? Mukhang alam ko na yung itatanong mo Lagi mo namang alam agad lahat Kung alam mo na yung itatanong ko, sagot na lang yung sabihin mo para hindi halata. Ang tinutukoy ko kasing tanong, kung siya ba talaga ang aswang na pumatay kay Lilet at sa lola nito. Ngunit umiling lang siya at sumagot. Hindi ako. Pero balak akong iluklok ng taong yun sa paniniwala mo ako yun ang biktima. Kung hindi ikaw, sino? Cheryl, Naputol ang usapan namin ni Iga noon nang biglang sumulpot si Sam. Kumunot ang noo ko. Alam ko naman na hindi siya taga sa amin, pero nandun siya. Sam? Anong ginagawa mo dito? gusto ko lang i-check kung okay ka. Nabalitaan ko kasi kung ano nangyari kay Lilet Nag-aalala lang ako sa'yo. Pagkasabi nun ni Sam, tumingin ito kay Igan. Nagkatitigan pa ang dalawa at nagtaka naman ako nung magtaliman sila ng tingin. Para bang ang laki ng galit nila sa isa't isa. Sa pagkakataon namang yon,
Nakumpirma ko din na magkasing tangkad nga sila. Magkasing katawan, magkasing puti at sa muka, medyo hawig. Unang sumuko si Igan ng tingin dahil binigyan niya ako ng atensyon para magpaalam. Sige Cheryl, mauna na ako ah. Huwag mong kalimutan yung bilin ko. Sige Igan, salamat nga pala ha. Pareho naming sinundan ni Sam ang pag-alis ni Igan. Nang makaalis na ito, hinarap ko naman si Sam. Mauna na ako sa'yo Sam ha, kailangan ko nang umuwi. Sabi mo nga pala, nakulam ka. Si Igan ba yung gumamot sa'yo? Oo, siya nga. Kilala mo rin pala siya? Nakatira lang kami sa isang barangay, kaya kakilala ko talaga siya. At hindi lingid sa kaalaman ko yung pagkatao niya. Mag-iingat ka sa kanya, Cheryl ah. Alam ko ang pagkatao niya Sam at hindi siya masama. Sige na, mauna na ako, umuwi ka na rin. Siya ba yung gusto mo? Nagulat ako sa tanong na yun ni Sam. Kumunot naman ang noo kong napatingin sa kanya. Sa una, nalito ako sa tanong. Ngunit sa huli, meron akong naalala. Nasabi ko pala sa kanya na may gusto akong iba. Oo, siya nga. Kaya umuwi ka na. Aswang siya, Cheryl. Hindi mo siya pwedeng magustuhan. Kahit mas malala pa siya sa aswang, tanggap ko siya kaya wag ka nang makulit Sam. Pagod na ako sa'yo. Agad ko siyang tinalikuran at kinagabihan naman noon. Ginulat ako ng isang kahindik-hindik na pangyayari. Natulog lang ako noon. At paggising ko, hindi ko maikilos ang katawan ko. Malakas na hangin ang nararamdaman ko. At sa ibabaw ko, hindi bubong ang nakita ko kundi langit. Nasaan ako? Diyos ko, anong lugar to? Cheryl, mabuti naman at gising ka na, mahal ko. Sam, bakit ako nandito? Ano to? Nakatali ako sa isang... Diyos ko, mahabang lamesa sa ibabaw ng bundok. Anong gagawin mo sa akin, Sam? Anong lugar to? Pakawalan mo ako! Kabilugan ng buwan ngayon. Nangangailangan ako ng birhen na babae. Ikaw lang kasi yung hindi pa nakakaranas ng lahat sa eskwelahan natin. Wala pang lalaki nakakahalik sa'yo. Nakakagalaw. Kaya ikaw yung babaeng kailangan ko. Ano? Kabilugan ng buwan? Ay, ano naman kung kabilugan ng buwan? Pakawalan mo nga ako dito! Ano ba? Pero nagulat ako sa biglang pagtaas niya ng kamay. Biglang humaba ang mga kuko niya. Gusto kong umatras mula sa kinaroroonan ko. Ngunit nakatali ako at wala akong magagawa. Hindi pwedeng si Igan lang yung malakas. Kung may paraan siya para lumakas, ako rin. At sa pamamagitan mo, Cheryl, makakamit ko yun. Ano? Aswang ka din? Paano nangyari yun? Tulong! Tulungan niyo ako! Gagawin sana kitang babaeng lalahian ko. Kaso masyado ka maarte. Ikaw na nga nililigawan. Ikaw pa yung humindi. Kaya ngayon, imbis na gagawin kitang asawa, gagawin kitang alay. At ang puso mo, kakainin ko yan. Parang awa mo na, Sam! Huwag mong gawin sa akin to! Tulong, Tia! Tulungan niyo ako! Diyos ko naman! Masyado kang malayo sa kinaroroonan ng tiya mo, Cheryl. Hindi ka niya maririnig. Wala ka na rin magagawa kung kukunin ko ang puso mo. Nanginginig ang buong katawan ko nang dahan-dahan niyang pinupunit ang damit ko. Wala akong magagawa noon kundi umiyak ng umiyak. Lumabas na ang suot kong bra noon at kapag tinanggal niya yon, wala na akong maitatago pa. Maawa ka sa akin, Sam! Tama na! Huwag mo ako patayin! Ngunit imbis na makinig, inangat lang niya ang kamay niya para isaksak sa akin. Wala akong magawa kundi ang pumikit at hintayin ang kamatayan. Ngunit sa aking pagpikit, wala akong naramdaman na kahit ano, maliban sa mga angil na mga mababangis na hayop. Mas lalo lang akong natakot na sa aking pagdilat, dalawang aswang ang nag-aaway sa paligid ko. Anyong tao sila, ngunit ang mga mukha nila, nakakatakot. Kulubot ang mga balat na parang matitigas. Buisit! Nangingialam ka na naman! Binalaan na kita. Huling biktima mo na ang mangkukulam at ang apo niya. Kapag inulit mo pa yon, magtutuos tayo! Sino ka ba para hadlangan ako ha? Kambal lang kita.
Pero hindi kita pinapakailaman sa mga gusto mong gawin. Bakit sa mga gusto kong gawin nangingialam ka? Mas dapat pala talaga kitang unang patayin! Umatake ang aswang na si Sam kay Igan na nasaan yung aswang din. Nagpambuno silang dalawa at nagpalitan ng kalmot at saksak. Wala akong nagawa noon kundi ang umiyak ng umiyak. Lubos na nagpapasalamat kasi dumating si Igan. At ang nakakawindang pa, dahil kambal pala talaga sila. Napapasigaw lang ako kapag may pagkakataon ang isa sa kanila na pupunta sa akin. Ikaw ang papatayin ko para wala ka na masaktan pa! Tignan natin kung kaya mo pa ako. Wala ka naman nakakain tao kaya mahina ka! Nagkakamali ka, Sam! Hinagis ni Igan si Sam noon at mabilis na nag-anyong tao si Igan at umakyat sa lamesa. Umupo siya mismo sa uluhan ko at agad na nagdasal ng salitang hindi ko maintindihan ang ibig sabihin. Tila dahil sa ginagawa ni Igan, nagdulot yon ng matinding galit kay Sam. Huwag mo akong daan sa ritual mo, Igan! Hindi ako matatalo niyan! Ngunit si Igan noon, hindi tumitigil. Ang bilis niyang magbanggit ng mga salitang tila siya lang ang nakakaintindi. Ako naman, napasigaw nang lumapit si Sam. At bigla niyang hinawakan ng paa ko. Pero napabitaw siya agad dahil nang hawakan niya ako, napaso siya. Walang iya ka talaga, Igan! Tigilan mo yan! Tama na kasi, Sam! Kung ako sa'yo, tumigil ka na! Hindi pwede ito! Hindi pwedeng matalo niya ako ulit dahil lang sa ritual na yan! Muli ay hinawakan ni Sam ang paa ko. Pero tumunog lang na parang piniprito ang kamay niya. Napasigaw ako sa sobrang takot. Pero sa pagkakataong yon, wala akong magawa kundi ang magtiwala kay Igan. Hinawakan na niya ang noo ko at ang init ng palad niya. Dahil doon, si Igan ang inatake ni Sam. Nahulog si Igan mula sa ibabaw ng lamesa na gawa sa kawayan at napilitan siyang mag-anyong aswang ulit sabay atake sa kapatid. Pagulong-gulong sila noon sa bangin na tila sinadya ni Igan na doon dalhin si Sam para doon nga sila magtutuos. Hindi ko na sila makita sa ilalim kahit anong silip ko. Hindi kasi ako makawala sa pagkakatali at wala akong magawa kundi ang hintayin matapos ang lahat. Hanggang sa maya-maya na nahinik na. Nawala na ang mga angil ng mababangis na hayop. Todo dasal ako na sana si Igan ang makabalik at hindi si Sam. Sa huli ay may bumalik din at sa kanyang pagdaing bilang tao, si Igan nga ang naririnig ko. Salamat naman nakabalik ka, Igan. Halika na! Bago pa malaman ng magulang namin na ako yung pumatay sa kanya. Mga magulang? Ano? Napatay mo siya? Oo, at oo din meron kami mga magulang. Pero nasa malayo sila nakatira. Natahimik na lang ako habang inaalis niya ang pagkakatali ko sa lamesa. Tinulungan niya akong makabangon at doon ko napagtanto na marami siyang sugat. Nakaalis kami sa lugar na yon. Ang layo pala ng pinagdalhan sa akin ni Sam at dinala ako ni Igan sa bahay niya. Ginamot ko na lang ang mga sugat niya pagkarating. Paano mo nalaman na nandun ako? Ang binigay kong protection sa'yo, hindi lang yung protection sa kulam. Duwende yun na nakasunod sa'yo palagi para bantayan ka. Lalo na't alam kong ikaw yung target ng kapatid ko. Tama pala talaga nakambal mo siya? Pero bakit hindi kayo magkamuka? Hindi naman lahat ng kambal magkakamuka. Tsaka isa pa, magkambal nga kami. Ngunit mortal kami magkaaway pagdating sa pagkaaswang. Salamat, Igan ah. Pasensya na kung nung una, inisip ko talaga na ikaw yung pumunta kay Lilith. Kasi ikaw lang yung aswang nakakilala ko eh. Hindi naman kasi halata kay Sam na ganun siya. Kaya pala ako yung habol niya dahil ako lang pala doon ang hindi pa nagkaka-boyfriend. Tsaka pag nakain ba niya yung puso ko, magiging malakas siya? Magiging mas malakas siya sa akin, Cheryl. Bilang aswang ay mabilis lang gumaling si Igan. Kakain lang siya ng hilaw na karne mula sa ref. Maya-maya ay malakas na siya ulit. Ang sugat niya, kinaumagahan noon ay nawala na. At siya rin ang naghatid sa akin pabalik sa boarding house noon. Nagtanong naman si Tia kung anong nangyayari dahil sobra siyang nag-aalala. Sinalaysay ko naman ang lahat, pero ginawa ko lang na albularyo kontra aswang. Hindi ko sinabi ang tunay na pagkakakilanlan ni Igan. Kaya lumipas lang ang ilang taon, na natiling ako lang ang nakakaalam na isa siyang aswang. At mas kilala siya bilang Batikan.
hindi lang bilang manggagamot, kundi pati na rin sa pagsusugal. At kung magtatanong man kayo kung naging kami ba ni Igan, ang sagot dyan, hindi. Ang totoo niyan, nagustuhan ko talaga ang lalaking yon. Pero nasaktan lang ako sa huli kasi wala siyang pakialam talaga sa babae. Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang asawa at mas mahal niya kung ano ang hilig niya. At ako naman, wala ding asawa pero nagkaanak. Nadapa kasi ako sa peking pag-ibig at napuruhan ng malala. Hanggang dito na lamang po pala ang aking kwento.